Hello guys, it's Sel Mariano and welcome back to my YouTube channel. Isa ka din ba sa mga borrower na hindi nakabayad on time doon sa loan applications na inutangan mo dahil hindi sumakto yung sahod mo, yung budget mo, yung pera mo doon sa mismong due date mo? At dahil nga sa na-delay yung pagbayad mo doon sa OLA na inutangan mo, sinubukan mong makiusap sa mga OLA agent na kung pwede ay madidelay ka muna ng bayad. Pero hindi sila pumayag. Instead, hinaras ka na nila sa text, kinakot, tinawagan yung mga contact reference, pinahiya sa mga contact list, at kinakot na ipopost ka nga daw sa Facebook. So ano nga ba guys na yung dapat natin gawin kung sakali na tinatakot na nga tayo ng mga OLA agent sa text na ipopost daw tayo sa Facebook at ipapalabas na scammer tayo sa kanilang post at gagawan nga tayo ng group chat kasama yung mga friends natin sa friend list. So ito guys no, meron akong best way at tips na i-share sa inyo para ma-secure natin yung ating Facebook account at hindi nga tayo ma-research ng mga OLA agent. Kaya kung interesado ka, please keep on watching. Okay, let's go. So ito ngang tips guys no na i-share ko sa inyo ay naging effective naman siya sa akin na pwede nyo ring i-apply kung sakali na hinaharas na kayo ng mga OLA agent, tinatakot sa text na ipopost kayo sa Facebook, ipopost kayo sa buy and sell dyan sa lugar nyo at ilalagay doon sa caption na scammer kayo or gagawan kayo ng mga group chat kasama yung mga friends mo sa friend list mo sa Facebook. So ganito yung gagawin nyo guys no para at least makaiwas tayo sa mga OLA agent na talagang hahanapin talaga yung ating mga Facebook account. Una na dyan guys no is change name. Yes, isa yan guys sa mga ginawa ko before. Pero bago ako nag-change name guys, na-contact na talaga ako ng mga OLA agent. Like doon sa message request ko, nakita ko doon na ang dami ng mga chat doon ng mga agent, ng mga OLA agent at doon nga ako sinisingil sa aking Facebook account. And by that time guys no, kinokontak na nila yung mga nasa friends list ko. So nag-decide ako nung time na yon na mag-change ng pangalan sa Facebook. Pwedeng yung kailangan guys no, yung pangalan na papalitan natin is hindi talaga ma-research ng mga OLA agent. Mostly yung iba pa nga guys no, pinapalitan nila yung pangalan na sa Arabic na name para hindi sila ma-research ng mga OLA agent. Pero by that time guys no, sobrang takot na takot talaga ako sa mga pangbabanta ng mga OLA agent. Like talagang nahanap nga nila yung Facebook account ko, doon nila ako guys tinatakot, pinagbabantaan. So yung ginawa ko guys no, nag-deactivate muna ako ng aking Facebook account. Yes guys, may dalawa kasi yan eh, may dalawa kang option. Pwede mong i-deactivate yung Facebook account mo pero naka-activate yung Messenger. So naka-deactivate yung Facebook pero gumagana yung Messenger. Then guys, that time blinak ko yung mga OLA agent na nagchat-chat sa akin. So that time hindi na nga nila ma-search yung Facebook account ko dahil nga naka-deactivate yun. Pero yung Messenger ko guys, gumagana siya, nakaka-chat ako. Yung Facebook ko lang yung naka-deactivate. Isa din yung guys no sa best way para maprotektahan natin yung mental health natin. At yun talaga yung ginawa ko that time guys. After ko mag-change ng name, kasi sobrang takot na takot din talaga ako that time sa mga pangbabanta at pangharas ng mga OLA agents. So na talagang naisipan ko na i-deactivate na lang yung aking Facebook account. Pero naka-change na yun ng pangalan guys. Kasi nga na-research, that time kasi bago pa ako nag-change ng name, na-research na nga ng mga OLA agent yung aking Facebook account. I'm sure guys no, na meron namang magko-comment dyan na Ba't kasi utang ka ng utang tapos di naman pala kayo magbayad? Kaya talagang deserve nyo na singilin kayo hanggang sa Facebook. well guys no, for me, hindi normal na harassing ka ng mga OLA agent, ipahiya sa mga contact list, tawagan lahat ng mga contact list mo, i-post sa Facebook, i-post sa group ng buy and sell. Hindi yun guys normal. Like nakiusap ka naman sa mga OLA agent na babayaran mo sa ganitong day kasi ganitong day ka pa magkakapera. Pero hindi sila nakinig. Instead, hinaras ka na nga nila. At ayun na nga, ginawa na nila yung mga ginawa nila against you. Like pamamahiya sa mga contact list, yung mga yun guys, hindi yun normal.
Si Tala, si Bilis, ilang beses na din akong na-delay sa kanila at ilang beses na din akong nakiusap sa mga agent nila na madidelay ako ng payment at magbabayad ako sa ganitong day. So far, wala akong na-receive na pangaharas galing sa kanilang mga agent. Sobrang babait ng kanilang mga agent. While dun sa mga Ola na loan shark na 7 days repayment na nga lang, nakiusap ka naman na babayaran mo sa ganitong day, pero ang ending, hinaras ka. Sobrang hirap nilang pakiusapan. Isa pa guys sa mga tips ko para mas secure natin yung ating Facebook account, ito is lock profile. Yes guys, sobrang effective yung lock profile kasi guys, once na nag-lock profile tayo sa Facebook, hindi nila makikita lahat ng mga posts natin, hindi nila makikita lahat ng mga nasa friend list natin. So mahirapan sila guys na gumawa ng group chat kasama yung mga nasa friend list natin sa Facebook. Once kasi guys no na nag-change ka ng name tapos nag-lock profile ka, mawawala lahat ng mga nakatag sa'yo. So mahihirapan guys no na hanapin ng mga Ola agent yung pangalan mo, yung mga nakatag sa'yo kasi iba na nga yung pangalan mo sa Facebook. So yun guys no, isa yun sa mga best way para maprotektahan natin yung ating Facebook account para hindi tayo makontak ng mga Ola agent sa ating Facebook account. Actually guys no, that time nag-deactivate talaga ako for 1 month para maprotektahan ko talaga guys yung mental health ko kasi sobrang depressed talaga ako sa mga pananakot ng mga Ola agents sa pagbabanta nila sa akin. So talagang nag-deactivate ako guys ng 1 month sa Facebook. Tapos naka-turn off SIM guys. Naka-turn off SIM ako guys. So parang hindi ko pa naman nagagamit kasi yung Facebook ko that time kasi may YouTube naman. Meron namang marami akong pwedeng panooran. So, kahit pa paano guys, no, na-less talaga yung takot ko nung time na talagang naka-deactivate yung Facebook ko nun. Pero ngayon guys, no, hindi naman na-required na mag-deactivate ka. Pwede ka naman talagang mag-lock profile kasi hindi na din nila ma-search yung pangalan mo as long as naka-change name ka na din talaga. So, that time guys, no, nung nag-inactivate ako ng aking Facebook account, inactivate ko na guys. Sinearch ko talaga guys ng aking full name, baka sakali na pinost na ako ng mga Ola agent kasi makikita mo din dun guys, no, kapag once na nilagay, sinearch mo yung full name mo at doon sa may post, hanapin mo lang doon, scroll down mo lang sakali na baka pinost ka na nga ng mga Ola agent. Makikita mo din guys, no, kung pinost ka, so far wala naman guys kasi mostly ang daming pinopost ng mga Ola agent na picture ng mga client nila kasama yung hawak na valid ID, tapos ilalagay doon yung pangalan, then ilalagay na scammer daw. So ganun guys yung mga pinopost ng mga Ola agent. Well, hindi naman natin guys no hawak yung account ng mga Ola agent, talagang magpo-post yan ng mga pictures natin, lalo sa lahat ng mga hindi nakabayad sa kanila. Talagang ipo-post nila yan sa kanilang mga account. And alam niyo ba guys, no, that time, sinalihan ko talaga lahat ng mga group ng buy and sell dito sa lugar namin. Then, hinahanap ko talaga sa photos, kasi may photos doon. At talagang nag-scroll down talaga ako para makita ko kung sakali baka pinost na ako ng mga Ola agent na yung picture ko na hawak yung valid ID na hawak ko, tapos nilagay doon scammer. So far guys, wala naman akong nakita. So, ganun lang guys, no, yung gawin nyo. Salihan nyo lahat ng mga buy and sell dyan sa group nyo at hanapin nyo lang guys sa photos doon sa group na yon. Scroll down nyo hanggang sa pinakababa, talagang i-check nyo, i-double check nyo sakali na pinost back kayo ng mga Ola agent sa buy and sell na yon. So far guys, no, for me, I think hindi na nag-aalaw ng ganun yung mga admin kasi aware na sila about sa ginagawa ng mga Ola agent. Like nagpo-post nga sila ng pictures ng isang tao lang mga client nila tapos hawak yung valid ID, nilagay na scammer. Hindi na nag-aalaw yung ganung mga admin kasi aware na sila about doon. Kasi lalo na kung dami account guys yung nag-post. Kasi once guys na inaccept yan ng admin tapos napahiya ka doon sa group na yon sa buy and sell, pwede guys na madama yung admin kung sakali na magpapile ka nga ng case laban doon sa Ola na nag-post nun. Yun lang naman guys na yung tips ko para hindi nga tayo ma-research ng mga Ola agent. Una na dyan guys, change name. Then pangalawa is lock profile. Pero kung hindi nyo talaga kaya guys, pwede kayong mag-deactivate. Kasi lalo na kung sobrang lala yung mga pangharas ng mga Ola agent. Guys, ito yung tandaan nyo, protect your mental health.
kasi guys no, sobrang na-depress din talaga ako before. But now guys, nung ginawa ko ngayon, medyo gumaan na yung pakiramdam ko nung time na wala na akong contact sa mga all agent. Hindi na nila ako na-contact kasi hindi na nga nila ma-search yung pangalan ko sa Facebook. So ayun, guys no, protect your mental health lang talaga at huwag tayong magpapatalo sa mga pananakot ng mga all agent. Tandaan nyo guys no, hindi lang ikaw yung biktima, hindi lang ako yung biktima, marami tayo. Actually kahit good payer tayo guys no, kahit sabihin natin na sobrang good payer tayo sa mga ola, dadating talaga sa point na mabibigatan na tayo guys sa sobrang laki ng interest nila, talagang mabibitaw ka na guys no. At yun, sinubukan naman nating makiusap pero wala eh. Talagang nang-harass na sila. Even guys, kahit hindi mo pa overdue, nananakot na yan sila na kapag once na hindi ka nakapagbayad dun sa kanilang ola, ayun, nang-harass na sila, tinatawagan na yung mga contact reference mo, which is against yun guys no, sa data privacy mo. So yun naman guys no, yung aking tips. Sana nakatulong ako sa inyo, lalo na sa mga natatakot dyan na baka ma-post nga sa Facebook. Sundan nyo lang guys no, yung mga tips na sinabi ko or share ko sa inyo para ma-less guys yung takot natin. So yun naman guys, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you in my next video. Bye!